Iya, tinabihan ako ni Daddy dito sa Sun Lounger. Pinasadya niyang palakihan ito para kasya kaming dalawa. Minsan tumatambay din kami dito ni Daddy. Nagkukwentuhan tungkol sa mga businesses niya at tungkol sa namayapa akong ina. Inakbayan niya ako at niyakap ko naman siya. Mamimiss kita, Daddy. Hinaplos niya ang buhok ko. Parang kailan lang nang pinanganak ka. Di ko alam kung paano kita palalakihin na mag-isa. Napaiyak kaming dalawa. You did a great job, Daddy. You're a selfless father. You're the best dad in the universe. Tumawa siya. You're the best daughter, Iha. Kahit paano, mapapanatag na ako kapag nawala na ako sa mundong ito. Dad, pinapalungkot mo ako. Lahat naman tayo papunta doon. Alam mo namang matanda na ang Daddy. May sakit ka ba na hindi ko alam? May taning na ba ang buhay mo? Humalakhak siya. Wala, anak. Your dad is healthy. Sure ka, ha? God, please lang. If you're ill or something, please tell me. Ayokong nagugulat. Wala. Promise. Sure ka, ha? Yes. 100% sure. Nag-alala tuloy ako, ha? Para makasigurado tatawagan ko ang doktor niya mamaya. Bukas pa ng hapon ang kasal sa isang private at isolated island. Nandoon na ang mga wedding coordinator at lahat ng mga mag-aayos para sa kasal namin. Bukas ng umaga ay mauuna doon sina Jason at kami naman ni Daddy ay hapon na susunod. Dito ako aayusan. Bababa ako sa mismong venue na nakaayos na sakay ng chopper. Bukas na. I'm so excited and scared, honestly. Hindi ko kasi naranasang magkaroon ng karelasyon. Hindi ko alam kung paano maging isang girlfriend at lalong-lalo na wala akong idea kung paano maging isang asawa. Hindi ko nasabi ang nararamdaman ko kay Carla dahil maaga pa lang ay tulog na siya. Hindi na siya nakakain ng dinner. Parang pagod na pagod siya. Hindi ko din ito na-open kay Daddy dahil ayoko siyang mag-alala. Before lunch, inayusan na ako ng hair and makeup artist na kinuha ni Dada. Ang mga ilang staff namin ay nauna nang ihatid ng chopper. Nauna na din sina Carla at ang kanyang nanay doon. Ang ganda mo, Iha. Kamukhang kamukha mo ang iyong mommy. Gumanda ako dahil sa ayos ko pero hindi ko makita ang pagkakahawig namin ni mommy, lalo at napakataba ko. Nasa chopper na kami at tanaw ko na ang venue. Hindi pa ako nakakababa pero nagsimula na akong umiyak. Ang kaba at takot ko kahapon ay napalitan na ng saya. Masaya ako dahil ikakasal ako ngayon sa lalaking mahal ko. May hinanda akong vow pero hindi ko iyon nasabi dahil hindi kasama sa program. Yung salita lang na pinapagaya ng nag-o-officiate ng kasal namin ang sinabi namin sa isa't isa. At ilang ulit din akong napatulala dahil sa mantsa sa kwelyo ng suot na damit ni Jason. Pula. Ano yun? You may now kiss the bride. Heto na. Heto na. Pumikit pa ako pero sa pisngi ko lang dumampi ang labi ni Jason. Bakit hindi sa labi? Natapos na ang kasal namin at nagsimula na ding umuwi ang ilan sa aming mga bisita. Sumama din sa pag-uwi sina Daddy at parents ni Jason. Ilan naman sa mga pinsan ni Jason ang nagstay muna. Plano nilang mag-night swimming, kaya nagpaiwan na din muna si Carla. Ayaw sana niya dahil may importante daw siyang lakad bukas, pero nadaan ko naman sa pangongonsensya at pamimilit ko sa kanya. Mauna ka na sa villa natin? Utos sa akin ni Jason. Kanina pa ako inaantok. Isang baso pa lang naman ng wine ang nainom ko pero ewan ko kung bakit parang tinablan na agad ako. Susunod ka ba? Yes. Uubusin lang namin ng isang bote. Hindi ka pa inaantok, Carla? Tanong ko sa aking kaibigan. Tahimik kasi ito. Umiinom pero hindi gaano nakikisali sa usapan. Hindi naman siya ganito. Palakaibigan siya at magaling makisama. Magkaiba kami. Jason's cousin was nice kaya naman hindi ako na-OP. Pinasamahan ako ni Jason sa isa sa mga pinsan niya hanggang sa villa. Nang makapasok ako sa kwarto ay umalis na din ito agad upang bumalik sa grupo. Naligo ako at nagsuot ng night dress. Pagkahiga ko ay nakatulog ako agad hanggang sa maalimpungatan ako bandang 3:00 ng madaling araw. Ako lang mag-isa sa kwarto. Wala pa din si Jason. Pumangon ako at sumilip sa may balcony. Wala na sila sa pinag-iinuman nila. Tahimik na din ang buong paligid. Nasaan na kaya sila? Baka kung saan na natulog ang asawa ko dahil sa labis na kalasingan.
Nagsuot ako ng roba at lumabas ako ng silid. Hinanap ko siya sa buong villa pero wala siya. Hindi pa din talaga bumabalik. Pumunta ako sa kabilang villa nang mapansin ko na bukas pa ang pintuan at mga ilaw. May mga gising pa sa ilang pinsan ni Jason. Si Jason? Wala pa sa kwarto niyo? Wala pa eh. Si Carla, nakita niyo ba? Nasa kwarto na niya. Lasing na lasing din ang isang iyon kanina. Nasaan na kaya si Jason? Naglakad-lakad muna ako sa labas upang hanapin siya. Ilang minuto din ako sa labas hanggang sa maisipan kong bumalik na kahit hindi kasama ang asawa. First night namin ni Jason pero heto ako't mag-isa lang sa kwarto tapos hindi ko din siya mahanap. Nang magbukas ang pintuan ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Nandito na siya. He looked drunk and he's wet. Ano nangyari? Naligo lang ako sa dagat. At this hour? Bumangon ako upang alalayan siya. Lasing na lasing siya. Dinala ko siya sa banyo at tutulungan ko sana siyang maligo pero sinabi niya na kaya na niya. Bumalik na lang ako sa pagkakahiga at hinintay ko siya. Kinakabahan pa nga ako kaso pagkatapos niyang maligo at magbihis ay isaso pa na siya nahiga. Nagtataka ko siyang sinundan ng tingin. Bakit siya doon matutulog? I wanted to ask him but I choose not to. Baka hindi na niya kaya ang antok. Baka mas komportable siya doon. O baka naninibago na may katabi. Sa bagay, hindi din naman ako sanay na may katabi. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at pinilit na bumalik sa pagtulog kahit dismayado ako. Bumawi naman siya kinaumagahan. Nauna siyang bumangon sa akin. Good morning, wife. Good morning. Nahihiya ako dahil gumising akong buhag ang aking buhok. Nagmamadali akong pumasok sa loob ng banyo. Dapat mula ngayon maaga na akong gumigising. Mas maaga kaysa sa aking asawa. Dapat kada umaga ay maganda ako. Naligo ako ng mabilisan. Naglagay ng iba't ibang treatment sa aking buhok para lumambot at shiny itong tingnan. Nag-apply na din ako ng lip tint sa aking labi at cheeks para hindi mukhang maputla. Ready na ang breakfast natin? Sabi niya na may tipid ng ngiti sa labi. I'm sorry about last night. Naparami ang inom ko. Nakatulog pa ako sa dalampasigan sa kalasingan. Kaya pala nawala siya. Ngumiti ako. It's okay. This way. Sabay kaming kumain sa may balcony. Kinikilig pa nga ako habang tinatanggap ang mga pagkain na isinusubo niya sa akin. Nahihiya pa ako nung una lalo at nakatingin siya sa akin. Nagagandahan kaya siya sa akin? Sinubuan ko din siya ng pagkain. Hindi kami gaanong nag-uusap. Patapos na kaming kumain nang dumating si Carla. Hello, newlyweds! Nakasuot ito ng two-piece pero pinatungan niya ito ng see-through na cardigans. Napatingin sa kanya si Jason. Nagkangitian sila. Aalis na ako maya-maya pero naisipan ko mag-swimming muna. Anong plano niyo ngayon? Hindi naman siguro kayo magkukulong lang dito, no? Nanonokso siyang tumingin sa akin. Nag-init ang pisngi ko kaya napaiwas ako ng tingin. I got work. Sagot ni Jason. Nagkatinginan kami mag-asawa. Hindi ka nag-live? We just got married. Umiling siya, para bang nag-iba agad ang kanyang mood. Kami na lang ni Martella magsuswimming kung ganoon. Tara na, friend. Gusto ko pa sanang mag-dessert kaso hinila na ako ng kaibigan ko. Pumasok ako sa banyo upang magpalit ng panligo. Mag-rash guard lang ako. Pinutungan ko ito ng mahabang dress dahil nahiya ako makita ko ni Jason na ganito lang ang suot ko. Pumuputok pa man din ang ilang layer kong bilbil. Paglabas ko ng banyo ay nadatnan ko silang nag-uusap na dalawa. Nakangiti si Jason habang tumatawa naman si Carla. May pahampas pa nga sa braso ng aking asawa pero parang wala lang naman sa kanya. Tumikim ako upang maagaw ang atensyon nila pero hindi man lang ako sinulyapan ng aking asawa. Tara na. Aya ko sa kaibigan ko. Tumayo na siya at lumapit sa akin. Inakbayan niya ako at sabay kaming lumabas. Nakarating kami sa dulo. Sabi ng caretaker ng island na ito ay mas maganda daw maligo sa banda doon. Shit, walang sunscreen ko. Sabi ni Carla. Kukunin ko muna. Hindi ba't nag-apply ka naman ha? Oo, kaso alam mo namang kailangan ko mag-apply noon every 15 minutes. Nagmamadali na siyang tumayo. Babalik din ako agad. Hindi ko na siya sinamahan dahil mapapagod lang ako. Nasa dalampasigan naman na ang caretaker kasama ang mga anak kaya hindi nakakatakot na maiwan dito. Ilang minuto na ang nakalipas pero hindi pa din bumabalik si Carla. Nalilibang din ako sa paglangoy kaya hindi ako nakaramdam ng pagkainip. Mag-isa ka lang?
Napalingon ako sa mga pinsan ni Jason. Isa sa kanila ay mataba din ng asawa pero mas malaki pa din ako dahil mas matangkad ako. Bumalik si Carla kasi kinuha niya yung sunscreen niya. Ha? Hindi naman namin siya nakita. Baka pabalik na din yun. Sagot ko habang nagpapalutang-lutang. Lumapit na din sila sa akin. Masaya silang kausap kaya nawili ako. Nakalimutan ko tuloy si Carla. Sorry, nasiraan dyan ko kaya hindi ako nakabalik agad. Okay ka na ba? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Oo, nakainom na ako ng gamot. Iba na ang suot niyang swimsuit. Naka-full sleeve na siya at one piece pero backless. She looks cute in it. Lumapit siya sa akin at niyakap akong bigla. Bakit? Natatawa kong tanong. Wala. I'm just gonna miss you. May asawa ng best friend ko. Kaya nga sumunod ka na din. Next year. Baka mag-asawa na din ako. Bakit? May napupusuan ka na ba? Humagikik siya. Meron nga. It's complicated. Anya at lumangoy palayo sa akin. Ano kaya yun? Lumapit ako sa kanya. Kailangan ko siyang paaminin. Ano nga? Akala ko ba no secrets? Sino yung maswerteng guy? Biyudo. Tapos tagapagmana. Basta, it's very complicated. Bakit complicated? Matanda na? May anak? Hindi naman. Sakto lang. Let's not talk about it. Bakit? I want to know. Saka na kapag okay na ang lahat, ikaw ang unang-unang pagsasabihan ko. Okay, then. Natapos ang araw na halos hindi ko nakasamang aking asawa. Hindi man lang siya sumunod sa amin. Iginugol niya ang buong maghapon sa harap ng kanyang laptop at kung kailan nakaalis na ang mga pinsan niya at sina Carla, akala ko'y makakapag-solo na kami kaso inaya niya akong umuwi. Kailangan kong humabol sa flight mamayang alauna. Anya, wala akong nagawa kung hindi ang mag-empake ng aking mga damit. Umuwi kami sa kanyang bahay, isang 2-story modern type house na tama-tama lang para sa nagsisimula ng pamilya. May swimming pool pero walang tanim na halaman ng garden area. Nakaalis na siya at ako naman ay naiwan na mag-isa. Hindi ako makatulog kaya nilibot ko na lang ang buong bahay. Hindi man lang kami nakapag-bonding. Wala ding nangyari sa amin sa supposed to be first night namin. Malungkot ako pero pilit kong nililibang ang aking sarili hanggang sa makaramdam ako ng antok. Kinaumagahan, maaga akong umalis upang umattend ng meeting sa kumpanya ni Daddy. Nilipat na ni Dad ang 40% ng share sa akin kaya kapag meeting, uma-attend ako. Hindi sana ako a-attend kaso nalaman ni Daddy na nakabalik na kami ng Manila ni Jason. May mga bagong projects ang kumpanya for this year and we'll be working with some great companies. How are you, anak? Katatapos lang ng meeting, lumabas kami ni Daddy at sa restaurant kumain ng lunch. Ayos naman po, Daddy. I managed to give him a sweet smile. I don't want him to worry. I don't want to tell him that I was not that happy. I'm happy that I'm married to Jason but not that happy. Hindi yung level ng saya na ina-expect ko ang nararamdaman ko ngayon. I'm happy for you. Pumirmi ka na muna sa bahay niyo ni Jason para makabuo kayo agad. Well, gusto ko din gawin iyon pero kung wala naman si Jason sa bansa, malulungkot lang ako lalo kapag magkukulong ako sa bahay. Ilang araw ang lumipas, wala pa din si Jason. Wala din kaming komunikasyon. He's not even calling or texting me. Umuwi ako ng bahay after work at gigising na maaga upang umalis ng bahay para magtrabaho. Hindi ka nag-reply kahapon? Sabi ko kay Carla. Nagkita kami dito sa paborito naming coffee shop. Kararating ko lang kaninang madaling araw. Saan ka galing? Nag-out of town lang. Napataas ang kilay ko. Who are you with? Secret. Tumawa siya. Yun tawang kinikilig at tawang malandi. Ikaw ha? Nanunukso ko siyang tiningnan. Pero kumusta ang bagong kasal? Ano, nawasak na ba? Bumuntong hininga ako. Gusto kong sabihin sa kanya na wala pang nangyayari sa amin ni Jason dahil ilang araw na itong wala pero ayokong mag-alala siya sa akin. Ayos lang. So, tell me about it. Masarap ba? Malaki ba? How's the first? Ikaw talaga? Come on, ikwento mo na sa akin. Masakit pero masarap. Bahala na. Basta hindi niya pwedeng malaman na may problema na ako agad kahit kakakasal ko pa lang. She laughed. Galingan mo.
Tinuruan pa niya ako kung ano ang mga kailangan kong gawin, kaso mukhang hindi naman applicable sa relationship namin ni Jason. Hindi applicable sa kagaya kong mataba. Baka magreklamo lang siya kapag sinakyan ko siya. Baka mapisa siya, kaya imbis na ma-turn on, ma-turn off siya lalo sa akin. Alas 7 ng gabi na maghiwalay kami magkaibigan. Umuwi ako ng bahay na malungkot pero agad na nagliwanag ang aking muka nang madatnan kong bukas ang ilaw. Jason? Ma'am. Lumabas mula sa kusina isang matandang babae. Ako po magiging kasambahay niyo. Okay po. Ano po pangalan niyo? Mameng po, ma'am. Myrtle po, manang mameng. Dumating na po bang asawa ko? Opo. Pero umalis din po agad. Nagmamadali. Sinabi po ba niya kung saan siya nagpunta? Hindi eh. Pero sabi niya babalik din daw siya agad. Huwag mo na siyang hintayin. Sige po. Malungkot ako nagtungo sa aming silid at nadatnan ko ang isang maid sa aming silid na tinatanggal ang mga damit ni Jason sa loob ng closet. Saan mo po dadalhin ang mga iyan? Iniutos po ni Sir Jason na dalhin po sa kabilang kwarto. Bakit daw po? Napakamot ito ng ulo. Sa kabilang kwarto ako. Hindi ako sanay na may katabi. Napalingon ako kay Jason. Dumating na siya. Ilang araw ko siyang na-miss. Gustong-gusto ko siyang yakapin at halikan pero narealize ko ang sinabi niya. Mag-asawa na kami pero bakit hindi kami magtatabing matulog? Malaki naman ang bed. Kasya tayong dalawa. Tiningnan niya ako. Tingin na ginagawa ng mga tao na namimintas sa akin. At kahit wala pa siyang sinabi, nasasaktan na ako agad. Hindi ako sanay na may ka-share sa bedroom. Napayuko na lang ako. Why did he marry me then? Hindi na ako nakapagsalita pa. Nalulumo ako. Nagpunta ako sa loob ng banyo at doon tahimik na umiyak. Why did he marry me if he's disgusted with my size and with my looks? Nakatulog ako nang mapagod akong umiyak dahil sa sama ng loob. Kinaumagahan, maaga pa din akong bumangon upang maghanda ng almusal para kay Jason pero hindi niya iyon ginalaw. Hindi daw siya kumakain sa umaga. Okay, anong oras ka pala uuwi? Baka gabi na. Birthday ng isa sa kaibigan ko. Can I come? May ilang ka lang. May ilang o kinakahiya niya ako. Sanay na akong napipintasan pero hindi ko pa din maiwasan na makaramdam ng sakit. Pero wala nang masasakit pa nang ang aking sariling asawa ang tumatrato sa akin ng ganito. Hindi na lang din ako kumain. Siguro kailangan ko mag-diet, mag-gym at magpaganda. Sabi nga, if you look good, you'll feel good. Hindi ko naman masisisi si Jason kung hindi siya nagagandahan o nasaseksihan sa akin dahil yun naman ang totoo. It's okay, Myrtle. Don't be sensitive. Normal na yan sa isang mag-asawa. Habang nagmumuni-muni ng ilang oras, bigla ko na-realize na baka kaya ako pinakasila ni Jason dahil sa mga magulang namin. Mag-merge ang mga kumpanya namin kaya siguro napagkasunduan ng mga magulang namin na ipakasal kami. Hindi na nasabi ni Daddy sa akin dahil gusto niya akong sorpresahin. Alam ni Daddy na matutuwa ako and it worked. Pero ang saya ko nitong mga nakaraang araw after Jason and I got engaged was immediately changed into despair. Bumuntong hininga ako. Think positive, Myrtle. Naging asawa ko na ang lalaking gusto ko kaya hindi ako dapat na nalulungkot na para bang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Kailangan kong gawin ang lahat para maging okay kaming mag-asawa. Kailangan kong paibigin ang asawa ko. Kinagabihan, inaya ako ni Carla na lumabas. Total, hindi naman maagang uuwi si Jason ay sumama na lang ako sa aking kaibigan. Pero sa restaurant na pinuntahan namin, doon din pala nagdaos ng birthday party ang kaibigan ni Jason. Nandito palang asawa mo. Huli na para pigilan ko si Carla na lumapit sa kanila. Hiyang-hiya ako kaso wala akong magawa kung hindi ang sumunod sa aking kaibigan. Bumeso siya kay Jason. Siya bang asawa mo? Tanong ng isa sa mga kaibigan niya. Isa lang ang kilala ko sa kanila at nakakakilala sa akin. Tumawa si Carla. No, best friend ko nga pangasawa niya. Hindi niyo pa ba siya namimit? Teka, ba't wala kayo sa wedding nila? Sagot naman ni Carla. Hinila ako ng aking kaibigan sa kanyang tabi. Ipinakilala niya ako sa mga kaibigan ni Jason at kitang-kita ko ang pagkadisma niya nang malaman na ako ang asawa ni Jason. Nabura ang mga ngiti nila para kay Carla sa pag-aakalang ito ang asawa ni Jason. I feel offended. Parang babagsak ang luha ko pero pinigilan ko. What are you doing here?
May galit na bulong ni Jason sa akin. Kakain lang sana kami ni Carla dito. Hindi ko alam na dito pala kayo ng mga kaibigan mo. I'm sorry. Gumalaw ang kanyang panga at kita ko ang matalas na tingin niya kay Carla. Walang kasalanan si Carla. Hindi naman kasi niya alam. Wala siyang alam sa nangyayari sa relasyon natin. Carla? Masakit ang tiyan ko. Pwede bang umuwi na lang tayo? Bakit tayo uuwi? Kararating lang natin At ngayon pa siya hindi makaramdam talaga. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinaupan. Hindi siya mapilit. Ipahatid na kita sa driver kung mas mapakaramdam mo. Sabi ni Jason, medyo masungit pa din ang itsura. Napatingin na din sa akin si Carla at mukhang doon pa lang niya naintindihan ang sitwasyon. Sama na ako. Habang nasa sakyan kami, nagtanong si Carla, nagalit ba si Jason na nagpunta tayo doon? Wise night out kasi nila iyon. Pagdadahilan ko. Okay, hindi mo naman kasi sinabi. Nginitaan ko lang siya. Nagkaroon ng ilang minutong katahimikan. Sabihin mo nga sa akin, kumusta kayo ni Jason? Parang ilang araw pa lang kayo mula na ikinasal pero parang hindi na kayo agad okay? Ang totoo, wala pang nangyari sa amin. Nahihiya akong sambit. Bakit? Hindi kami magkatabing matulog. Suminghap siya. Really? Ano sa tingin mong dahilan? Sa itsura ko? Naiiyak ako, nag-iwas ng tingin. Inakbayan naman niya ako. Sorry to hear that. Baka busy lang siya o kayo may problema sa work. Huwag ka nang umiyak. Thank you, Carla. Naiyak lang ako pero syempre hindi ako basta susuko, no? Alam mo naman na mula ng 9 years old pa lang ako'y mahal ko na siya. Yeah, that's the spirit. Gawin mo ang lahat para ma-inlove siya sa'yo. Oo, magpapapayat na ako. Sure ka, kaya mo? Oo, para magbuka ko presentable at para kaya na akong tingnan ng aking asawa. Sige, support kita dyan. Andito lang ako parati. I love you, best friend. Tumawa ako. Mahal din kita, Carla. Salamat dahil palagi ka nandyan para sa akin. That's what friends are for. Isusubo ko na sana ang pagkain na inilagay ko sa aking plato nang maalala ko na kailangan ko nga palang mag-diet. Ang hirap panindigan lalo kung ang pagkain na ang nagiging comfort mo kapag stress ka. Para sa akin din naman ito. Para sa amin ni Jason, kaya kailangan kong tiisin. Naggatas na lang ako at ilang piraso ng grapes. Hindi nakakabusog pero kalaunan ay masasanay din ako. Umakyat na ako sa aking silid. Muli na naman ako nakaramdam ng kalungkutan. Ayos naman ako nung single ako. Ang nagpapalungkot lang naman noon sa akin ay ang kaisipan na hindi ako gusto ni Jason. Pero ngayon nakasal na ako, siya pa din ang nagpapalungkot sa akin. Nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw dahil sumasakit ang aking tiyan. Naninibago siguro dahil hindi na ako kumakain ng madami kaya sumasakit ngayon. Bumaba ako upang kumuha ng hot water para makainom ako ng tea at gamot. Paakyat na ako nang marinig ko ang pagdating ng sasakyan. Ngayon lang umuwi si Jason. Hinintay ko ito at nang makita na lasing ang aking asawa ay mabilis ko siyang nilapitan upang alalayan. Dahil kamuntik na siyang mapasubsob sa sahig, tinabig niya ako. Sasamahan lang kita sa kwarto mo. Marahang sabi ko habang hindi pa din siya binibitawan. Nakapikit na ang kanyang mga mata at pagawang-gawang na din siyang maglakad. Dinala ko siya sa kanyang kama. Lumabas ka na. Utos niya pero hindi ako lumabas. Tinanggal ko ang kanyang sapatos at medyas. Tinulungan ko din siyang hubarin ang kanyang polo. Pahirapan pa dahil ayaw niyang makipagtulungan. Tinatabig pa niya ako. Why did you marry me if you don't want to sleep beside me? Hindi ko maiwasang itanong. Hindi mo ba ako gusto? I don't like you. Nagsimula ng manubig ang aking mga mata. Why? Why did you marry me? Ikaw pa nga nag-propose sa akin. Nahubad ko na ang kanyang damit. Humihilik na ito. Hindi na niya nasagot ang aking tanong at hindi na din pumalag ng kalasin ko ang botones ng kanyang pants. Iiwanan ko na sana siya pero nakita ko na pinapawisan siya. Nagpunas ako na luha at bumuntong hininga. Kumuha ko ng face towel at binasa ito upang ipamuna sa kanya. After drying his skin, I went back to my room. Umiyak ako ng umiyak. I wanted to ask my father the reason why Jason married me but it will just make him worried. Masaya siya na ikinasal ako. Masaya siya na kasal na ako sa lalaking simula pagkabata ay gustong gusto ko na. Ayoko siyang maging malungkot.
Hindi na din ako nakabalik pa sa pagtulog kaya nagdesisyon ako lumabas upang mag-jogging pero dahil mabigat ako, walking lang ang ginawa ko. Ako ay naghanda ng breakfast ni Jason kahit sinabi niya na hindi siya kumakain ng breakfast. Mahilig siyang kumain, yun ang sabi ni Manang na nagpalaki na sa kanya. Huwag mo nilang pong sabihin na ako naghanda. Utos ko sa matandang katiwala bago bumalik sa aking silid. Naganda na din ako sa pag-alis. Kailangan muna akong umalis ng bahay kesa kay Jason. Mukhang puyat na puyat ka. Napatingin ako kay Awi, ang isa sa mga empleyado ko. Ay, nginitian ko lang siya. Dati ko siyang kaklase nung high school pero hindi kami naging friends. At ngayon nakasama ko siya sa trabaho at nakilala siya. Tinatanong ko ang aking sarili kung bakit hindi ko siya maging kaibigan noon. Coffee? Inilapag niya isang mug. Nakita kong may creamer iyon kaya umiling ako. Sorry pero black na ngayon ang iniinom ko. Sige, gawan kita ng bago. Lumabas na siya ulit sa aking opisina at bumalik na may dalang black coffee. By the way, congratulations on your wedding. Ba't ka pala pumasok agad? Akala ko maglilive ka ng 1 month. Alam mo na. Ngumisi siya. Hindi naman ako nakaimik. Yun nga ang plano ko sana. Ang mag-leave at pagkatapos ng honeymoon ay papasok lang ako twice or thrice a week. Kaso hindi umayon sa plano ko ang lahat. Sorry, masyado akong pakailamera. No, it's okay. Busy si Jason sa work kaya ngumiti na lang siya. Sige, babalik na ako sa working station ko. If you need anything, just call me. Thanks, Awi. Wala naman kaming pinag-usapan pero yung simpleng conversation namin ni Awi ay nakapagpagaan ng nararamdaman ko. Hindi ko na malaya ng oras dahil naging busy ako sa work. Myrtle, hindi nila ako tinatawag na ma'am dahil yun mismo ang bilin ko. Hinabad ko ang suot kong eyeglasses. Nakasilip si Awi at may dala itong 2 container ng pagkain. Hindi ka pa kumakain? Hapon na pala. Ang ano diet? Nagpa-fasting ka ba? Hindi naman. Nagtanggal ako ng sweets at mga unhealthy foods. Tama-tama. Umorder ako ng salad. Inilapag niya ito sa aking table. 2 klase ng salad ang dala niya. Nagda-diet ka din? Hindi naman siya obese. May mga bilbil pero normal lang naman. She still look pleasant. Unlike me na mauumay kang tingnan. Yes, may PCOS kasi ako kaya healthy living na. Kumuha siya ng 2 bowl at naglagay na doon ng pagkain. Ibinigay niya sa akin at sa may container na siya kumain. Hindi ako magaling makapag-usap. Hindi ko alam kung paano simulan ng isang conversation kaya hirap na hirap ako habang magkaharap kami ni Awi. Ngumiti siya nang mahuli niya ako nakatingin sa kanya. Scholar ako ng family niyo. Kaya nakapagtapos ako ng college. Talaga? Bakit hindi ka nag-apply sa company ni Daddy kung ganoon? Doon ako galing. Kaso nang mabalitaan ko na magbubukas ka ng sariling business, nagpaalam ako sa daddy mo na gusto ko magtrabaho sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Napatunga nga ako. Tumawa siya ng mahina. Did I make you uncomfortable? Marahan akong umiling. No, not at all. Tumawa na din ako. This woman wanted to be friends with me. Bakit nga ba hindi kami naging magkaibigan noon? Naalala ko na. Sabi ni Carla, binubuli siya ng mga ito. Tinitigan ko ang babae. Nagbago naman na siguro siya, di ba? We're already adults. Siguro naman wala siyang ibang agenda kung bakit niya piniling sa akin magtrabaho kahit na regular na siya sa kumpanya ni Daddy. Natapos ng oras ng aking trabaho pero wala pa ding reply si Carla. Nagtatampo na ako sa kanya pero alam ko na gusto niyang maging productive this year kaya sobrang busy niya. Miss Myrtle, kakain kami sa labas. Sabi ng ibang mga empleyado ko. Sama ka sa amin? Sasama ka? Tanong ko kay Awi dahil hindi ito umiimik. Inaayos na niya ang kanyang mga gamit. Next time na lang. Libre ka na namin, Awi. Tara na, sama ka na. Mukhang sasama sa atin si Miss Myrtle ngayon. Ngayon lang to. Wala siyang pera kaya hindi siya makakasama. Sagot ko na ang dinner natin. Nakangiti kong saad. Hindi ko pa pala sila natatreat ng dinner or lunch. Hindi naman ako madamot na boss. May mga iba't ibang incentives ako na ibinibigay ayon sa performance nila, kaya masisipag ang mga empleyado ko. Pero never pa akong nakahalubilo sa kanila. Nahihiya kasi ako. Tara, Awi. Nag-alangan ng umiti si Awi pero kalaunan ay pumayag din siya. Sangyup ang gusto nila. Ayos lang naman siguro ito sa diet ko. Dadamihan ko na lang ng lettuce.
Masayang kasama ang mga empleyado ko. Hindi din ako na-OP. Lagi nila akong tinatanong at isinasali sa usapan. Kulang na lang ay sila din ang magsubo sa akin ng pagkain. Umorder na din kami ng ilang soju dahil request ng ilan sa mga lalaki pero hindi ako uminom. Hindi din uminom si Awi dahil healthy living daw siya. Thank you, Miss Myrtle. Dalasan pa nating lumabas ng ganito. Mahiya ka naman. Baka palibre ka lang eh. Hindi ah. KKB na tayo next time. Pwede naman kada sahod. Ngumiti ako para siguro akong tanga dahil hirap akong makipag-usap.